Kahapon ay inanunsyo ng aktres na si Angelica Panganiban-Human na mayroon siyang karamdaman na avascular necrosis o bone death. May mga iniinda akong sakit sa hips. Nagkaroon ng isang time na talagang hindi na ako makalakad again. Sobra akong in pain, iyak ako ng iyak. Kung saan nakakaranas siya ng matinding pananakit sa balakang at hirap sa paggalaw. At kamakailan lang ay sunod niyang ibinahagi sa kanilang vlog ang kanyang karanasan matapos niyang sumailalim ng 7 oras sa operasyon para sa kanyang balakang. Ano nga ba itong avascular necrosis at sino-sino ba ang pwedeng tamaan ng sakit na ito? Para maliwanagan tayo sa usaping ito, makakasama natin si Dr. Geraldo Herrera, isang orthopedic surgeon sa Diplomate of the Philippine Orthopedic Association. Dr. Herrera, welcome po sa Dapat Alam Mo. Magandang gabi po. Magandang gabi, welcome po. Dr. Herrera, ano po ba itong avascular necrosis at bakit po ito tinatawag na bone death? Pag sinabing avascular necrosis, namamatay yung daluyan ng dugo. Pag namamatay yung daluyan ng dugo, nawawala ng oxygen. So, namamatay din yung pinaka-joint na buto, such as yung hip joint natin. Yung sakit na bone death, Doc, ano yan, namamana ho ba yan? Well, hindi siya common na namamana kasi ang madalas na rason, tinatawag na either traumatic or atraumatic. Pag sinabing traumatic, ibig sabihin merong injury, either na fracture or na dislocate yung, especially yung hip joint. Pag sinabi namang traumatic, hindi siya dahil sa injury. Pwedeng dahil sa steroid use, sa alcohol use, or baka sakit lang talaga sa dugo na nagkakaroon ng namamatay yung daluyan ng dugo. Doc, sino yung madalas nagkakaroon ng ganitong kondisyon? Mas common siya sa lalaki, although yung mga babae, common din siya kapag meron sila ng mga risk factors na nabanggit. May pinipili ba edad to? Wala, pero very common siya sa mga mas bata. Mas bata. Kasi sila yung mga, may mga risk factors. Doc, ano yung mga senyales na may bone death na pala ang isang tao? Number one, especially kung sa joint, masakit yung singit. For example, yung hip joint. Although pwede rin kasing ma-involve yung shoulder, yung tuhod, yung ankle, lahat ng joint pwede magkaroon ng Pag sumakit, so mahihirapan kang gumalaw, magkakaroon ka ng limitasyon sa paggalaw, medyo iika-ika ka maggumalaw. Oo. At kung may ganitong kondisyon ng isang tao, Doc, ano ba ang pwedeng panlunas? Ano yung dapat gawin? Yeah, number one kasi, well, mas maganda talaga magpatingin sa doktor, especially sa isang orthopedic surgeon. Ngayon, may mga test kasi para malaman. Number one dyan is X-ray. Although, depende sa stages kasi. May mga stages po kasi yung avascular necrosis. Yung mga early stages, like yung stage 1, normal pa actually yung X-ray. Now, merong mas magandang test na MRI, yung tinatawag. MRI, makikita yun sa MRI. Pero ano, Doc, maaari ba itong mahiwasan? Well, yung mga risk factors na nabanggit ko, like yung alcohol or yung steroid use, kasi yung steroid, ginagamit yung gamot sa ibang sakit. Kaya lang, sometimes may mga high dosage. Ako, pag kami naramdaman niyo yung mga sinasabi ni Doc, maganda magpatingin na kayo sa doktor. Maraming salamat, Dr. Herrera, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman ngayong gabi